Good morning, mga kapatid at mga kababayan. Tayo po ay nandito na naman sa live streaming upang pag-usapan natin ang mga salita ng Diyos at pasasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat binigyan na naman niya tayo ng pagkakataon upang matalakay natin ang mga salita ng Diyos dito po sa live streaming. Kung kaya't alang-alang sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood sa live streaming na ito, ay tayo po muna ay dudulog sa ating Ama sa langit. Ama naming Diyos, maraming salamat sa umagang ito na ang bawat isa ay iyong pinagpala, binigyan ng pagkakataon upang makarinig sa mga salita ng Diyos at mabiyayaan sa mga biyaya na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Kaya't ito ngayon ay aming idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay at alam natin mga kababayan, mga kapatid na nasa huling panahon na po tayo. Nasa huling araw na po ang mundong ito ay ayon sa sinabi ng kasulatan, ito po ay hindi na magtatagal. At wala na tayong ibang maaasahan kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Siya lamang ang tanging makapagbigay sa atin ng kaligtasan sa mundong ito. Nasa kanyang mga kamay ang ating kaligtasan at ang ating buhay ay nasa kanyang mga kamay. Katulad mga kababayan sa parables ng ating Panginoong Jesucristo tayo po ngayon ay parang katulad sa 10 birhen, 10 virgins na sinasabi ng Biblia, sinasabi ng kasulatan na mayroong 10 dalaga. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Ayan. Merong katulad raw, inihintulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na sila ay kumuha ng lamparahan. Yan. Dahil sasalubungin nila ang kanilang mapapangasawa. Kasi sa panahon yun mga kababayan, yung kasing mapapangasawa nila ay naglalakbay sa disyerto. Wala namang cellphone, walang telephone, walang radio. Kaya hindi nila malalaman kung kailan darating yung bridegroom sa kanilang tahanan. Kaya ang ginagawa ng mga
mga dalaga ay hihintayin nila yung bridegroom at hindi nila alam kung anong oras darating. Ito ang nangyari dito sa 10 dalaga na naghihintay sila sa kanilang bridegroom, kaya naghanda silang pareho. Kumuha sila ng lamparahan at nag-umpisa silang maghintay. Ngunit may kaibahan yung 5. Yung 5 ay yung dalaga, 5 dalaga, sinasabi ng kasulatan, and 5 of them were wise and 5 were foolish. Yung 5 ay talagang mayroong wisdom, may pag-iisip. Subalit yung 5 naman ay walang pag-iisip. They are foolish. Ngayon, malalaman natin bakit. Malalaman natin dito paano yung 5 ay nagiging matalino at paano yung 5 ay nagiging foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. So yun palang mga hangal. Hangal ang tawag niyan sa Tagalog. Yun palang tinawag na hangal, na 5 dalaga na hangal, binabanggit sa Bible, ay katulad nung 5 dalaga rin na matalino. Both of them took their lamps. Pareho silang kumuha ng lamparahan. Subalit, yung hangal ay hindi nila tinitingnan, hindi nila sinisigurado kung yung lamparahan na nakuha nila ay mayroon bang laman na oil. Kasi yung lamparahan, ang purpose ng lamparahan ay kasi wala namang electricity noon, walang kuryente. Kaya't ang ginagamit talaga ng mga tao noong panahon na yon ay lamparahan, ilawan. Subalit yung ilawan ay hindi yun iilaw, hindi yun magkakaroon ng fire kung walang oil. Kaya mahalaga ang langis. Napakahalaga ng langis. Kung mayroon kang lamparahan, ay doon mo ilalagay sa loob ng lamparahan ang langis. Yan. Kaya kung walang langis, hindi mag-aapoy, hindi magkakaroon ng liwanag ang lamparahan. At itong nangyari, itong 10 dalaga, ang 5 sa kanila ay lahat sila ay nakakuha sila ng lamparahan. At subalit, yung 5 na hangal ay hindi nila binibigyang halaga na dapat titingnan nila kung mayroon bang laman na oil, langis.
ang kanilang lamparahan. Ano ang ibig sabihin ng lamparahan, mga kababayan, mga kapatid? Sinasabi doon sa Salmo 119, 115, kung ano ang ibig sabihin ng lamparahan. Basahin po natin. Ang ibig sabihin po ng lamparahan ay 115, 119, ayan, dito natin titingnan kaya mas klaro. One hundred 105, okay. Sinasabi rito sa Salmo 119, 105, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. So ito palang lamparahan, ang ibig palang sabihin ito pala ay salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Sa Bisaya, mga kababayan, ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako ug maoy kahayan sa akong agianan. Ang iyong salita ang siyang ilaw at liwanag sa aking daraanan. Kaya ang ibig sabihin pala ng lamp o lamparahan, ito pala ay salita ng Diyos. At ang lahat, ang 10 dalagang ito ay pareho silang nakarinig ng mga salita ng Diyos. Pareho nilang narinig ang mga salita ng Diyos, pareho nilang nabasa ang mga salita ng Diyos. Subalit, kung hanggang sa pakikinig lamang tayo, mga kababayan, at wala tayong pagsusunod, walang pagsusunod sa mga salita ng Diyos na ating narinig, ito ay katulad ng isang lamparahan na walang langis. Itong buhay natin ngayon, mga kababayan, ito ay katulad ng isang salita. This is a living word, itong buhay natin. Yung salita na nagmumula sa papel, na binasa natin, kapag ito ay pumasok sa atin, ito ay magiging tayo. Magiging parte sa ating katawan. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang salita ng Diyos ay pagkain ito ng ating kaluluwa. So, ang ibig sabihin ng pagkain, kapag ito ay kinain natin, bawat pagkain na isinubo natin at ating kinain, ito ay magiging parte sa ating katawan. Magiging
parte sa ating dugo, magiging parte sa buong pagkatao natin yung kinakain natin. Kaya't ang salita ay sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na ito ay pagkain ng ating kaluluwa. So, ang ibig sabihin, kapag tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, ito ay papasok sa atin. Ito ay papasok sa atin, dadaan dito sa ating tenga, papasok. At pagpasok nito, ito ay magiging parte na sa iyong buhay. Kaya, ang Diyos po, kapag tayo ay nakakarinig ng mga salita ng Diyos, siya mismo ay magiging parte na sa ating buhay. Magiging parte na ang Diyos sa ating buhay. At kapag narinig natin ang salita ng Diyos, subalit ito ay hindi natin binigyan ng kahalagahan, iniiwasan natin ito na magiging parte ito ng ating buhay. Ito ay katulad ng isang lamparahan na walang langis. Anong mangyayari kapag ang buhay natin ay hindi natin binigyang halaga ang mga salita ng Diyos na narinig natin? Ano ang magiging katapusan? Ano ang mangyayari? Sapagkat meron tayong hinihintay. Hinihintay natin ang ating mapapangasawa. Hinihintay natin ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit natin siya hinihintay? Sapagkat siya ang nagsabi na siya ay babalik sa atin. Kaya tayo naghintay sapagkat sinabi niya na siya ay babalik at kukunin niya tayo sa mundong ito. Sapagkat ang mundong ito ay matatapos ito at wala tayong maasahan na magbibigay sa atin ng kaligtasan kahit saan tayo magtago sa mundong ito ay magiging madadamay pa rin tayo. Ito na ngayon ang simula. Itong tinatawag nating pandemic. Nakasaad po ito sa Bible. Nakasaad po ito sa Biblia. At dito na mag-uumpisa ang mga problema. Dito na mag-uumpisa ang kalungkutan, ang kahirapan, at ang lahat ng mga hindi magandang pangyayari sa buhay. Wala po tayong maasahan na katapusan. Subalit ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, ako ay babalik. Kaya tayo naghintay, mga kababayan at mga kapatid, dahil sa pangako ng ating Panginoong Hesus na siya ay babalik at tayo ay kukunin niya at dadalhin niya doon sa paraiso. Nasa atin kung tayo ay maniniwala o hindi. Subalit, pagmasdan natin kung ano ang naging katapusan sa 10 dalaga na both of these 10 virgins have received a promise
silang 10, pareho silang naka-receive, nakatanggap ng isang pangako na darating ang magiging asawa nila. And because dahil dito sa pangako na ito na kanilang narinig, ay pareho silang naghintay. Subalit sa kanilang paghihintay ay pareho nilang kinuha yung lamparahan, subalit yung 5 ay tinatawag na hangal sapagkat hindi nila binibigyang halaga na dapat yung lamparahan na kanilang kinuha, na kanilang hinawakan, ito ay mayroong langis. Ang lamparahan ay ang salita ng Diyos na kapag ito ay ating narinig, ito ay magiging parte ng ating buhay. Subalit kapag hindi natin pinahahalagahan ang salita ng Diyos na parte ito ng ating buhay, hindi natin ito pinahahalagahan, hindi natin ito sinusunod, at hindi natin ito binibigyang halaga, ay parang katulad ito ng isang ilawan na walang langis. Hindi ito magliliwanag. Hindi ito magliliwanag. Ang buhay natin ay naroon pa rin sa kadiliman. Bagamat nakarinig na tayo ng mga salita ng Diyos, subalit nananatili pa rin tayo sa kadiliman sapagkat hindi natin pinahalagahan ang salita ng Diyos na nagiging parte sa ating buhay. Ito ang nangyayari ng 5 dalaga na tinatawag na hangal. Hindi nila pinahalagahan na dapat punuin nila ng langis ang kanilang lamparahan. Subalit, ang 5 matalinong dalaga ay pinuno nila ng langis ang kanilang lamparahan sapagkat iniisip nila, pinahahalagahan nila, at alam nila na hindi nila alam kung kailan darating ang kanilang magiging asawa. Kaya iniisip nila na. Kaya sila naging matalino dahil iniisip nila na baka sakali sa gitna ng gabi darating ang kanilang mapapangasawa, ay magagamit nila yung kanilang ilawan sapagkat noon kasi ang dilim eh. Hindi tulad ngayon mga kababayan, lalabas ka, maliwanag sa labas. Pero noong panahon na yon na walang electricity, walang street lights, at kapag hindi lumalabas yung buwan, ay talagang napakadilim sa gabi. Wala kang makikita sa gabi. Napakadelikado maglakad noong unang panahon kapag wala kang dalang ilawan. Yan. Kaya, yung 5 matalino ay kanilang inihanda. Naghanda sila. Kaya sila naging matalino dahil alam nila kung paano sila maghanda.
Bagamat itong 5 dalaga na tinatawag na hangal, kaya sila naging hangal ay sapagkat hindi sila marunong maghanda. Hindi nila pinaghandaan ang pagdating ng kanilang magiging asawa. So, what happened? Anong nangyari, mga kababayan? Sa kanilang paghihintay ay pareho silang napagod. Pareho silang napagod at pareho silang inaantok dahil sa kanilang paghihintay. And at midnight, there was a cry made. Kaya ang 10 dalaga ay pareho silang napagod, pareho silang naantok, at pareho silang nakatulog. Ayan. So, they have the same opportunity, they have the same reasons, and they have the same time. Subalit, mayroon lang hindi pareho sa kanila. Yung 5 ay matalino. Naghanda sila. Pinuno nila ng langis ang kanilang ilawan. Habang yung 5 ay nagiging kumpiyansa lamang sila. Hindi nila pinaghahandaan, hindi nila binigyang kahalagahan ang mga araw na darating, ang mga oras na darating. Yun ang nagiging difference nila. At pareho silang nakatulog, pareho silang napagod, pareho silang inaantok sa kahihintay, at hanggang pareho silang nakatulog. Subalit nung sila ay nakatulog na, biglang dumating ang bridegroom. Biglang dumating yung mapapangasawa nila. Kaya biglang may sumigaw, narito na ang bridegroom, narito na ang inyong mapapangasawa. Kaya nagising silang lahat, subalit nung magising sila ay napakadilim at walang makikita. Napakadilim. Wala kang makikita dahil sa dilim. Talagang maitim na maitim ang mundo. Kaya't yung 5 birhen na matalino ay sapagkat handa sila, nakahanda na yung posporo nila, nakahanda na yung gas nila, nakahanda na yung ilawan nila. Kaya simple lang sa kanila. Hindi problema sa kanila yung madilim. Nagsindi lang sila, nagliwanag. Kaya noong nagliwanag na yung ilawan nila, nakita sila ng bridegroom. Kasi yung bridegroom hindi rin makakita eh. Kaya nung nagliwanag, nakita sila ng bridegroom. Subalit yung 5 na pagdating nung mga oras na yon, biglang dumating ang bridegroom at hindi nila naisip, hindi nila pinaghandaan, at hindi nila binigyang kahalagahan ang panahon na yon, ay nalito sila. Hindi sila makikita ng bridegroom at hindi rin nila makikita yung bridegroom. Hindi nila makikita
Dahil madilim na madilim, dahil wala silang hindi mag-iilaw ang kanilang lamparahan sapagkat walang langis. Ito mga kababayan ay isang napakalaking lessons para sa ating mga Christians. Kasi itong parable na ito, para ito sa mga Christians. Para ito sa atin. Yung mga taong naglilingkod sa Diyos. Na sa ating paglilingkod, mga kababayan, ay sana ay maging matalino tayo at huwag maging pabaya sa ating katungkulan. Katungkulan po natin, mga kababayan, na tayo ay magbigay ng maghanda. Lagi tayong maghanda at sa paghahanda natin, sisiguruhin natin na yung ilaw natin ay laging nakasindi. Sabi ng Panginoong Jesucristo, you are the light of the world. Tayo raw ay liwanag sa mundong ito. Ngunit paano tayo magiging liwanag kung hindi natin binibigyang halaga ang mga salita ng Diyos na narinig natin? Paano tayo magliliwanag kapag yung mga salita ng Diyos ay hindi natin binibigyang kahalagahan? Yun ay nagiging parte na sa ating buhay, subalit hindi natin ito binibigyan halaga. The Word of God, yung salita ng Diyos, dahil we have the same opportunity to hear the words of God. Katulad nung 10 birhen, they have the same opportunity to took lamp. They have the same time, the same opportunity of everything, but the only different for them is their own attitude. Ang kanilang mga pag-uugali. Sapagkat ang pag-uugali ng 5 tinatawag na matalino, sila ay binibigyan nila ng kahalagahan ang kanilang lamparahan. Samantalang yung attitude nung 5 tinatawag na hangal ay hindi nila binibigyang halaga kung ano yung bagay na nasa kanila. Kaya tayo mga kababayan, ito ay isang napakalaking lesson para sa atin na tayo ay we are enjoying the same privilege and the same opportunity. We have the same time. Subalit, huwag sana tayong maging pabaya sa ating katungkulan bilang mga Kristiyano.
bilang mga tao na mga anak ng Diyos. Sana ang bawat isa sa atin na nakarinig sa mga salitang ito ay nabiyayaan kayo sa mga mensaheng ito. At sana hindi ninyo ito malilimutan at ito ay magiging gabay sa inyo na tayo ay patuloy sa ating paglilingkod sa Diyos, patuloy sa ating mga gawain na pagsunod sa mga salita ng Diyos sa ating buhay. Maraming salamat po mga kababayan. Sa umagang ito ay sana'y matanggap ninyo ang lahat ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na kami ay makarinig ng mensahe ng mga salita ng Diyos. Pagpalain mo po, Ama, ang lahat ng nakarinig ngayon, ang lahat ng sumubaybay, ang lahat ng nanunood, sana'y iyong pagpalain at sila ay iyong bigyan ng mga maraming pagpapala sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.